Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obit. At ito na po ang pagpapatuloy ng kwento ni Sebio at ng bertud ng gawi-gawin. Ika-4 na tagpo. Pakinggan natin. Habang tinutungo ang daan patungo sa pinakahuling kwarto na siyang kinalalagyan ni Guido Samonte, binilang na ng paningin ni Mang Sebio ang mga tauhan nito na nagkakalat sa iba't ibang sulok ng sayawan. Lahat ng mga ito ay abala sa pagpapaligaya ng kani-kanilang sarili gamit ang mga babaeng bayaran. Pasensya na ho kayo. Pero hindi ho kayo maaaring pumasok, ma'am. Harang ng isa sa tauhan ni Guido nang akmang bubuksan ng gawi-gawin ang pinto. Ganun ba? Paano kung gusto kong pumasok? Mapipigilan mo pa talaga ako. Nang aakit na wika ni Mang Sebio sa katauhan ng gawi-gawin habang idinidikit ang katawan sa tauhan na humarang. Napapalunok na lamang ang tauhan ni Guido nang pisil-pisilin ng gawi-gawin na nasa anyo ni Mang Sebio ang hita nito at dahan-dahang umakyat ang kamay sa mismong maselang bahagi. Napasingap na lamang ng husto ang tauhan ni Guido at nagmistulang tumirik ang mga mata hanggang sa hindi na ito nakapagpigil pa. Napangisi ang gawi-gawin. Kasunod nun, binalian niya ito ng leeg. Walang katao-tao sa parting yun, kung kaya't walang nakapansin sa pagbagsak ng lalaki. Binuksan na rin ni Mang Sebio ang pinto ng kwarto at bumungad ang mainit na tagpo sa pagitan ni Guido Samonte at kasama ang 2 pang babae na kanyang binayaran. Mula sa pagkakapikit, napamulat si Guido at galit na bumaling sa pinto. Ano ba? Sabing huwag kayong istorbo! Hindi na natapos pa ang salita ni Guido sa paglaglag ng kanyang panga sa ganda ng dilag na dahan-dahang naglakad papasok. Ito'y si Mang Sebio sa katauhan ng gawi-gawin. Bumaba ng higaan si Guido at iniwanan ng 2 babaeng kanig para lang makalapit sa bagong panauhin. Ni hindi na nga siya nag-abalang magdamit at ibinalandra ang hubad ng katawan. Dinilaan pa niya ang kanyang mga labi habang matamang nakatitig sa kurbadang katawan ng gawi-gawin habang nakasanib kay Mang Sebio. At hindi na nga napigilan ni Guido ang kanyang sarili at kaagad gumawa ng hakbang upang pag-initin ang magandang dilag na kapapasok lamang sa kanyang kwarto. Hindi ko alam. Meron palang bagong dilag sa sayawang ito. Saan ka ba nagtatago? Bakit? Ngayon lang kita nakita. Tanong ni Guido. At hindi na talaga nakayanan pa ang nararamdamang matinding init ng katawan. Inilapit na neto ang mga labi sa dibdib ng gawi-gawin at sa kasiniil ng halik habang paakyat sa leeg. Kaagad naman siyang pinigilan ng gawi-gawin at bahagyang itinulak si Guido. At walang ano-ano ay kinaladkad ang 2 babae
palabas ng kwarto. Nang sila na lamang dalawa ang nasa kwartong iyon, hindi na pinalampas ni Mang Sebio ang pagkakataon. Hinarap niya si Guido na mataman pa rin ang pagtitig sa kanya. Napangisi na rin siya ng may naglalarong kung ano sa isip. Dahan-dahan siyang naglakad palapit kay Guido. Dahan-dahan namang itong napapaatras at mas lalo pang lumawak ang pagkakangisi nang sabayan ng pagbukas ng mga botones ng damit. Humiga sa kama si Guido at dumagan naman dito ang magandang dilag. Naging malikot na rin ang mga kamay ni Guido na kung saan sang parte ng katawan ng dalaga nakaabot. At agad na sinakal ng dilag si Guido nang akma siyang hahalikan nito sa mga labi. Labis na pagtataka naman ang gumuhit sa pagmumukha ni Guido dahil sa marahas na kilos ni Mang Sebio. Ano ba? Nasasaktan ako! Wika ni Guido habang pilit inalis ang kamay ni Mang Sebio. Ngunit hindi niya ito kaya. Balita ko, magkakaroon daw ng bintahan ng laman loob mamayang madaling araw sa pagitan ng angkan ninyo at ng iba pang angkan ng aswang. Pabulong na sabi ni Mang Sebio habang pinaapanood si Guido na halos hindi na makahinga. Sino ka ba? Sino ka? Hirap pa nitong tanong. Ako ang maghahatid sa iyo sa langit ngayong gabi. Dahan-dahang lumabas ang kapangyarihan ng gawi-gawin sa mga kamay ni Mang Sebio. Nag-init na ang mga palad nito at dahan-dahang bumaon sa leeg ni Guido. Napahiyaw naman ang huli at pilit nagpupumiglas. At nang magawa na itong makawala, ay hindi pa rin matahimik sa pagkakapaso ng leeg. Galit itong napatingin kay Mang Sebio at tinitigan ng napakatalim. Isa kang gawi-gawin! Hindi makapaniwalang tura ni Guido matapos makilala ang kaharap. Kaninong katawan na naman ang ginamit ninyo para puksain ang lahi namin? Napangiti na lamang si Mang Sebio sa halip na sumagot. Napipiko na rin si Guido dahil sa pumapaskil ng ngiti sa mga labi ni Mang Sebio. Kung kaya't sumugod na ito. Sinubukang mag-anyong aswang ni Guido at ipinamalas ang mahabang dila at mga kuko. Sinubukan pa na itong ipulupot ang mahahabang dila sa katawan ni Mang Sebio. Subalit hindi na ito magawa dahil sa nakapapaso na ang katawan ng huli. Tinalo na lamang nito ang distansyang namamagitan at itinuon ang mga matutulis na kuko kay Mang Sebio. Subalit nakailag lamang si Mang Sebio. Habang dumiretso naman sa pagkakasalpok sa pinto si Guido, wasak ang pintuan at nagpagulong-gulong pa ito sa pasilyo habang sinundan naman ito ni Mang Sebio. Nagmamadaling bumangon si Guido at sinulubong ng pagsugod ang papalapit ni Mang Sebio. Ngunit hindi niya ito mapatamaan sa sobrang liksi at bilis kong makailag. Sa huli, sumasalpok lamang siya sa mga dingding. Nagkagulo na rin ang paligid at nagsimulang magtakbuhan ng mga taong nakisaya sa sayawan. Nang tumagos sa unang palapag si Guido mula sa ikalawang palapag at nanumbalik na ito sa dati niyang anyo.
Naalerto naman ang kanyang mga tauhan at isa-isang sumugod kay Mang Sebio na dahan-dahang humahakbang pababa ng hagdan. Walang kahirap-hirap na inilaga ni Mang Sebio ang mga sumusugod na mga tauhan. Ni hindi rin ito pinagpawisan nang binalian niya ng buto sa kamay at braso, tuhod at maging salig. Hanggang sa napaharap na sa likod ang mga mukha ng mga sumusugod sa kanya. Habang nagkakagulo na sa paligid, nakuha pang maupo ni Mang Sebio sa gitna at pakumpas-kumpas ang mga kamay na sa tuwing may aswang na mahahawakan ay basta-basta na lamang ibinabalibag. Unti-unti na rin nawasak ang dalawang palapag ng malaking bahay sa yawan ng nayon dahil sa mga salpukan ng mga aswang. Hindi nagtagal, tumahimik ang paligid. Bagsakan na rin ang lahat. Dahan-dahan na rin tumayo si Mang Sebio at pasimpleng nagpagbag ng damit. Wala man lamang kahit isang patak ng dugo ang dumikit sa kanyang damit. Ngunit ang paligid ay bumaba ng dugo mula sa angkan ni Gido. Gido, nasan ka na? Halika na. Nang masimulan na natin ang romansang maghahatid sa iyo sa langit. Uwi ka ng gawi-gawin na punong-puno ng pang-aakit ang boses. Gido, wag mo naman akong pagtaguan. Ayaw ko yung larong taguan. Dagdag pa ni Mang Sebio. Kahit na hindi nagpakita si Gido, alam na ni Mang Sebio kung nasaan ito. Hindi na rin ito makakapagpalit pa ng anyo sapagkat nagawa ng maselyo ng gawi-gawin ang kakayang iyon ni Gido. Kung kaya't alam niya kung saan lamang ito maaaring magtungo. Nang maya-maya pa'y nakarinig ng ingay si Mang Sebio. Napansin niya ang isang sasakyang papalapit sa sayawan. Dahil doon ay dahan-dahan na rin siyang naglakad palayo. Ngunit hindi ibig sabihin nun ay hahayaan na niyang makaalis si Gido. Nang huminto sa mismong harapan ng sayawan ng sasakyang itim, nagmadali na sa pagsakay si Gido. Pabulyaw pa niyang inutusan ng tauhang driver na bilisan ng pagmamaneho paalis ng lugar. Palingalinga siya sa paligid at saka lamang nakahinga ng maluwag nang nakalayo na ang sasakyan. Lingid sa kanyang kaalaman, nasa mismong tabi lamang niya si Mang Sebio at hindi nga lamang makikita ng diretso ng kanyang mga mata. Isang oras ang naging biyahe bago nakarating sa mismong bahay ni Gido. Pagkahinto ng sasakyan ay agad na rin siyang bumaba at diretsong naglakad papasok. Hindi naman agad sumunod si Mang Sebio. Inantay pa niyang matapos sa pagparada ang sasakyan. Nang akmang lalabas na ang driver ay saka lamang siya nagpakita at hindi na ito nakasigaw pa nang agarang ibaon ni Mang Sebio ang sibat na basta-basta na lamang lumitaw sa kanyang kamay. Pagkatapos ay pasimple na siyang bumaba ng sasakyan na parang walang nangyari. Napatingin na lamang at natigilan pa ang mga tauhan ni Gido na abala sa pagkarga ng mga maiitim na container.
Magpatuloy lamang kayo. Huwag niyo akong pansinin. Sambit pa nito habang nakangiti. Nagpatuloy naman ang mga tauhan. Hinarangan ni Mang Sebio ang isa sa may bitbit ng maitim na lalagyanan. Binuksan niya ito at bumungad ang sanggol na wala ng kabuhay-buhay. Sa tabi pa ng mismong sanggol ay ang kanyang laman loob. Agad kumulo ang dugo ni Mang Sebio sa nakita. Tumingin siya sa lalaking may hawak ng lalagyanan at nahuli niya pa itong pasulyap-sulyap sa kanya. Nang mapatingin ito sa kanyang mga mata, dahan-dahang sumabog ang loob ng tiyan nito na para bang may bombang nakalagay. Nakaagaw yun ng pansin dahil wasak talaga ang katawan ng lalaki. Agad namang nag-anyong aswang ang lahat ng tauhan at sinugod si Mang Sebio. Ngunit agad-agad din nagsipagsabugan ang kani-kanilang katawan matapos mapatingin sa mga mata ng huli. 1 minuto lamang ang lumipas at lahat ng tauhan sa bahay ni Guido ay nalagatan na ng hininga. Si Guido naman, na walang kamalay-malay sa nangyayari sa labas ng kanyang bahay, ay abala sa paggamot ng mga natamong sugat sa liig. Napapahiyaw pa siya dahil sa sobrang hapdi ng natamo. Nabitawan din niya agad ang lalagayan ng gamot matapos lumitaw sa mismong harap si Mang Sebio. Gusto mo tulungan kita? Gusto mo tulungan na kita? Napaatras si Guido at agad nakahugot ng sandata sa aparador sa gilid. Itinuon niya ito kay Mang Sebio, subalit tinawanan lamang siya nito. At dahil sa sobrang galit nito, pinaputokan niya si Mang Sebio. Ngunit parang bula lamang ang mga balang lumalabas sa hawak na baril dahil sa tuwing dadampi sa balat niya ay agad naglaho. Ano bang kailangan mo sa akin? Hindi pa ba sapat ang ginawa niyong pagpatay sa mga magulang ko? Maraming taon na nang nakalipas. Galit na tanong ni Guido. Hindi magiging sapat ang kamatayan ng isa o dalawa kung patuloy lamang na magkakasala ang iba mo pang angkan. Sagot ni Mang Sebio. Ano naman ang naging kasalanan ko dun? Tanong pa ni Guido. Katulad ng mga magulang mo at ng iba pa nilang kasamang aswang na kalahi ninyo, ang pambibiktima sa mga tao ang inyong kasalanan. Mapaklang napatawa si Guido at saka sumagot. Kailanman hindi maituring na sala ang pambibiktima namin sa mga tao dahil nakatadhana ang mga tao para sa aming mga aswang. Nakatadhana silang magiging pagkain namin. Bago pa man matapos ni Guido ang kanyang salita, lumapat na sa kanyang pisngi ang malalakas na sampal ng gawi-gawin. Sa sobrang lakas ay napasobsob sa sahig at natanggal pang ilang ngipin. Pinakaayaw ko pa naman sa lalaki ay ang palasagot sa akin. Saad ng gawi-gawin na mahihimigan ng pagtatampo sa boses. Halos nagdikit ang 2 kilay ni Guido matapos malasapang sampal ni Mang Sebio. Hinarap niya itong muli at sinugod. Sa sobrang galit ay kaagad pinaulanan ng kalmot si Mang Sebio. Galit na galit ito
na tila nagtaglay ng kakaibang lakas at kapangyarihan. Napatamaan niya si Mang Sebio at hindi na nilubayan pa ng kalmot sa mukha at sa dibdib. Hindi lamang iyon, sinakmal niya pa ito sa leg at kasunod ay sinipsip ang dugo hanggang sa maubos ang dugo na nananalaytay sa katawan ni Mang Sebio. Binitawan na lamang niya nang wala ng kabuhay-buhay pa ang katawan ni Mang Sebio. Kasunod nun, humalakak si Guido nang makitang nakahandusay na lamang ang katawan ni Mang Sebio. Wala ka rin palang binatbat! Pinagbigyan lamang kita kanina. Sino ngayon ang maihahatid sa langit? O baka sa impyerno? Hindi ba't ikaw? Hindi. Ikaw. Napalingon si Guido matapos marinig ang boses niyon. Paglingon niya, hindi na siya nakapagsalita pa dahil sa paggalawan ng kanyang tiyan na para bang may kung anong naroroon. Dahan-dahang nag-init ang kanyang loob na para bang may apoy na unti-unting nagliliyab. Hindi nagtagal, dahan-dahang bumulwak ang kanyang tiyan. Basta-basta na lamang sumabog ang mismong laman loob. Humandusay na lamang din ang katawan nito sa sahig, katabi ng kanyang mga laman loob. Pasimpleng pinagpaga ni Mang Sebio ang damit na merong mangilan-ngilang mantsa ng dugo mula kay Guido. Natanggal din naman agad ang mantsa at naglakad na palabas ng bahay. Si Mang Sebio, sinuri ni Mang Sebio ang mga nakaparadang malalaking sasakyan sa harapan ng bahay na yun. Lahat ng iyon ay naglalaman ng hindi mabilang-bilang na mga sanggol na mga wala ng buhay. Naglalaman din ng mga laman loob ng mga bata at maging ng mga matatanda. Napabuntong hininga na lamang si Mang Sebio sa nakita. Wala na rin naman siyang magagawa upang maibalik ang buhay ng mga biktima, kung kaya't hindi na siya nagdalawang isip na sunugin ang lahat-lahat, maging ang bahay ng aswang na si Guido sa Monte. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating tagapakinig, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga silent listeners, sa lahat po ng ating mga OFW listeners sa buong mundo po. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. At kung hindi rin po kalabisan, hindi po, please don't skip ads po. Napakalaking bagay po nito sa amin. At kung meron pa po kayong libreng oras, maaari po bang pakibisita rin po ang channel po ni Boss BK, ang Boy Capre Aswang Diary. Napakalaking bagay po. Kapatid po natin yan sa pagsasalaysay. Magaganda po ang mga kwento ni Boss BK. At ang ilan po dyan, Happy Fiesta po dyan sa mga taga Kalinog, Iloilo. Happy Fiesta. Ang pagbating ito ay mula po kay Boss Val Dayot. Happy Fiesta po sa inyo. Happy shoutout din po kay Boss Rex Hunters Adventure. Shoutout sa iyo, boss. Shoutout din po sa Marcos family sa Antipolo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout din po kay Boss Bulag na Anghel. Shoutout sa iyo, boss. Pastilan Gaming. Shoutout sa iyo, boss. At kay Ma'am Cyril Alontaga, shoutout po.
Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Benji Cayetano. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po kay Boss Baby Langka. Diyan po sa may Israel. Ingat po kayo dyan palagi. Shoutout po. Ganun din po kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po. Ingat din po kayo dyan sa Israel. At ganun din po kay Ma'am Annie Viloria. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Happy birthday din po kay John Ol Harm. Happy 90th birthday on December 4. Happy birthday po sa inyo. More birthdays to come, more blessings and good health. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Christy Harm. Shoutout po. Shoutout din po sa mga kids po ni Boss Leonsky na sina Leonie at James Clian. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Ma'am Feli Raimundo Rivera. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo, sa family niyo po. Shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr. Shoutout po. Sir Ron Pilapid dyan po sa Kentucky. Shoutout sa iyo, boss. Boss Liay Estoque. Shoutout. Boss Edison Velasco. Shoutout. Boss Rodney TV. May time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B, 73 dyan po sa Texas. Shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimples Yumi, boss. Shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abillar, may time po kayo, bisita ng channel po. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Look, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Oliva, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron Ron and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa iyo, boss. May time po kayo, bisita na po sa channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa iyo, boss. Boss Jopa Ibertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Ploxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Nung Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Eliza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Mslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mayna Bo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa Alapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss DJ and George
Hindi po kayo sa bedtime stories, bisita lang po channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya Swol, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wences 666, shoutout po. Boss John Reina Zacati, boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi ko nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like button, pati na dito sa show. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiliwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.